naglipa na ang mga salot sa buong mundo. Mga senyales na kung saan nagpapahiwatig na tayo ay nabubuhay na sa mga huling kapanahunan at napakaklaro ng mga binabanggit ng banal na kasulatan patungkol sa mga senyales ng kanyang muling pagparito at nagbibigay siya ng babala sa mga nasyon na kung saan hindi sumasang-ayon na siya ay darating at hindi sumasang-ayon na siya ang totoong Diyos. Nagpapadala ang ating Panginoong Diyos ng mga kakaiba na mga phenomenon sa iba't ibang dako ng mundo at ito ay hindi na bago sapagkat sa panahon pa lamang ng mga Israelita sa lugar ng Ehipto ay nagpadala ang ating Panginoong Diyos ng mga kakaiba ng mga pangyayari sa bayan ng Egypt upang sila ay maniwala at mawarningan na dapat silang maniwala sa totoong Diyos. Ating pag-usapan ang isang kakaibang pangyayari at kahangahang tanawin ng isang malaking pagsalaki ng tipaklong sa isang lugar na may malaking kahalagahan para sa mga tagusunod ng Islam. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ito ay nagbigay ng bulabog sa kanilang espiritual na gawain. Ang video ng pangyayaring ito ay malaon nang kumakalat sa social media at ilang beses nating natampok ang patungkol sa topikong ito. Ngunit napakahalaga na atin itong tignan, mga kaibigan. Nais nating tuklasin at pag-usapan ang pumabalot na misteryo patungkol sa bagay na ito. Totoo ngang isang kakaibang karanasan, mga kaibigan, ang bagay na ito na naranasan ng mga kaibigan nating Muslim. Ang eksena ay nakakabahala kung saan nag-aagawa ng mga Muslim na nagdarasal sa mga tipaklong na nagsusulpot sa kanilang mga kasuotan, isang kakilakilabot na pagsalakay at pagpapahinto sa reliyosong gawain. Isipin mo na isang malaking pagtitipon ay biglang naging lugar ng karamihan na nagkalat ng mga tipaklong. Makikita sa video na nagkalat sa social media ang patungkol sa bagay na ito kung saan libo-libong mga deboto sa Mecca ay nasilayan ang pag-atake ng sobrang daming tipaklong na tilabaga ito'y padala mula sa langit na warning sa kanilang lugar. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng mga tanong kung ito ba ay maaring ituring na isang espiritual na tanda o isa lamang scientific na pangyayari na kadalasan lamang nangyayari at random na nasaktuhan ang Mecca na naging pugad ng mga tipaklong. Ito ay nagbibigay daan sa isang pagmumuni-muni kung maaring mayroong mensahe ang Diyos para sa sangkatauhan. Naniniwala tayo na ang ating Panginoong Diyos ay malapit nang dumating at binabalaan niya ang bawat bansa patungkol sa pagpapahayag ng katotohanan sa totoong Diyos. At isa itong nakakagulat na sitwasyon sa Mecca na palaisipan pa rin kung may mensahe ba ang ating Panginoong Diyos sa lugar na ito. Dahil alam naman natin at nasilayan natin na sila ay hindi naniniwala sa Diyos ng Biblia kundi ang Diyos ng Quran. Gayunpaman, marami ang nagpapatuloy na ignorin na lang o baliwalain na lang ang mga palatandaang ito at ituring na lang na walang kahalagahan o walang kahulugan ang mga bagay na ito. Ngunit ang mga ekspresyon ng kalikasan na ating nasasaksihan ay may espesyal na pangyayari. Lalong higit tayo ay nabubuhay na sa mga huling sandali ng history ng ating mundo. Dahil naniniwala tayo na malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman, pinapakita niya na siya lamang ang totoong Diyos. Ipinapakita niya hindi lamang sa Saudi Arabia, kundi sa China, United States, Pilipinas at sa lahat ng dako ng mundo na malapit na siyang darating at nais niya na maging handa ka, kaibigan, dahil ang kanyang oras ng pagdating ay talagang malapit na. Nakatulad ng kanyang pangako na siya'y muling darating ay tunay nga na mangyayari ang mga bagay na ito dahil ito'y kanyang ipinangako.
2 Samuel 7 verse 28. Panginoong Diyos, tunay ang kayo ang Diyos. Ipinangako niyo sa akin na inyong lingkod ang mabubuting bagay na ito at tapat kayo sa mga pangako ninyo. Kaibigan, tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa atin, lalong higit sa kanyang pangako sa John 14 verse 1 to 3 na muli siyang darating at malapit na itong mangyari. Kaya nga naman kaibigan, kumapit tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at tayo magseryoso sa ating pinanghahawakang pananampalataya sa Kanya mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po Panginoon na ang lahat ng mga mensahe mula sa Biblia, ang mga pangako po ninyo ay tunay po na matutupad. Lalong higit Panginoon, ang mga senyalis na muli ninyong pagparito, ang mga babala na inyo pong ipinapaabot sa lahat ng nasyon ay tunay ngang nasisilayan na po ng aming mga mata. Tulungan kami Panginoon na handang laging tanggapin ang mga mensahe ng katotohanan mula sa Biblia at huwag kakaligtaan na ito po yung mga senyalis na malapit na po yung dumating. Tulungan kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa aming Panginoong Jesucristo at huwag hayaan na ang dyablo ay gagawa ng mga bagay na makakapagpasira ng aming pong relasyon sa inyo. Tulungan kami Panginoon na manampalataya hanggang sa huli at patawarin po kami at naupoy gabayan ang mga tao sa buong mundo na maniwala na kayo po ang totoong Diyos, na kayo po ang magliligtas sa makasalanang mundong ito. Salamat Panginoon sa aming Panginoong Jesucristo na siya pong nagsakripisyo upang meron po kaming pag-asa ng buhay na walang hanggan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.